Isang makasaysayang araw sa ating lahat. Ilang araw at linggo na tayong hindi nagkakasama at nagtitipon sa loob ng klase. Alam ko na yung ibang mga paksa natin ay nakakalimutan na sa dami ng ating mga ginagawa, mga iniisip, kabilang na doon yung pera na ibabayad sa tuition, yung mga clearance, yung mga requirements sa iba't ibang subject, at iba pa. Alam ko na ang bawat isa sa atin ay may mga pagkukulang sa isa't isa. Lalo na at kulang tayo sa oras at panahon na magkakasama pa at tatalakayin pa yung ibang mga topiko. Dahil hindi naman natin hawak yung holidays, yung mga aktibidades sa ating paaralan. Okay lang yon dahil alam ko na magkakasama pa rin naman tayo sa susunod na semester. Itong report ko, nung nakaraang linggo pa ito, pinaghandaan ko. Sabi ko sa sarili ko na gusto kong maganda yung presentasyon ko. Gusto ko na kahit sa finals na masaya tayo, na may interaction, may kolaborasyon tayo sa isa't isa. Kasi yung mga nakaraang report, more on discussion lang. Sabi ko, gusto ko yung masaya lang tayo, gano'n na habang may natutunan, masaya pa rin tayo. Kaya naisip ko na dahil tayo ay nasa modernong teknolohiya na ngayon, at alam ko na alam nyo din na pamilyar kayo sa mga memes sa Facebook, sa Google, at sa iba't ibang social media. Kaya sabi ko, para magkaroon ng interaction, iniisip ko talaga na gumamit nun para hindi kayo aantukin kasi 11 na 11 hanggang 1, di ba, yung klase natin. Kaya nung nalaman ko na i-record lang, sabi ko, sayang kasi more on interaction itong report ko at mas masaya. Kaya gusto ko na i-report sana to sa face-to-face. Tapos, holiday pala sa Friday. Sabi ko, sayang kasi naisip ko talaga na may mga prizes, may mga games, pero at least, 'di ba, masaya tayo. Kaya eto, sana pinanood nyo itong video ko at hanggang sa huli na slide na to ay makikinig kayo sa aking talakayan. Kahit na walang mga prizes, walang mga games, sana may matutunan kayo. So, unahin natin sa tanong ko, sagot mo. So, pinaghandaan ko talaga itong spin na ilang araw kong ni-research sa YouTube paano gawin. Kasi nga gusto ko talaga may interaction tayo sa loob ng klase. Kaya sabi ko, para may laro, para may intense, ganon. So, ganon, mag-spin. So, kahit na sino pa yung tumama dyan, hindi naman kayong makakapagsalita. Kaya, susunod. So, ito yung tanong sana, kung sino yung tumama na pangalan doon. Ano-ano ang yung mga natutunan o nalalaman sa triennial at midterm na mga topiko? Ako na lang yung magsasagot. Siguro yung mga sa loob ng higit kumulang na 2 buwan na nagsasama tayo bilang bahagi sa asignaturang ugnayan ng wika, kultura at lipunan. Madami akong natutunan na mapasasabi na lamang ako na ay talaga, totoo, nalalaman ko yon na merong ganon, sabi ko. Kasi nung bago ko lang nakita ang subject na ito, na
binigay sa departamento natin, sabi ko, okay, basic, kasi ugnayan lang pala. O, diba? Ganun lang. Pero hindi siya, sa totoo lang. Kasi mas, yung mga yung mga topiko, yung mga paksa, yung mga termino, mas pinalalim. Kumbaga sa Ingles, mas broad, ganun. At naging malawak yung mga impormasyon na ating natutunan. Una, natutunan ko yung iba't ibang uri ng teorya ng wika at kultura na kung saan ito ay may mga ito ay mga siyentipikong pag-aaral sa paniniwala sa mga sinaunang tao. Alam ko na itong mga uri ng teorya, nalalaman na namin ito sa noong kami ay nasa first year pa. So parang dagdag kaalaman na din. Pangalawa, yung istruktura sa lipunan. Ito talaga yung tumatak sa akin. Yung maliban sa una ko pang narinig o nalaman ang mga ito, ay talagang totoo, napaka-importante na malaman nyo ito. Hindi lang sa atin ng mga Filipino major. Alam ko na importante ditong malaman ng ibang tao, ng ibang individual. Pangatlo, yung mga katangian ng kultura. At marami pang iba na mapapasabi ka na lang sa sarili mo na etong asignatura to, hindi lang siya sa simpleng ugnayan ng wika, kultura at lipunan. Bagkus, ito ay may mga kaakibat na mga termino, na mga malalalim na hindi mo inaakala na, ay meron palang ganon, 'di ba? Kaya ayun, masaya ako na natutunan ko yung mga bagay na yon na nakakadagdag sa aking kaalaman bilang kumuha ng mayoryang Filipino. Kaya, sa susunod, ito yung mga meme na gusto kong ipakita sa inyo ng mga interaction para mas mapanatili yung interest nyo. So, simulan natin. So, uulitin, ito ay ang FLT 201, Ugnayan ng Wika, Kultura at Lipunan. Ako si Giselle Celestial Engco, inyong kaklase, at ito ang aking report. Sa loob ng ilang minuto na aking report, ay may layunin ako. Ito ay mabibigyang kahulugan ng wika, kultura, pamumuhay at paniniwala. Pangalawa, matutukoy ang ugnayan ng wika at kultura, pamumuhay at paniniwala. Panghuli, pagbibigay sariling kaisipan batay sa mga salitang nakalahad. Kaya, handa na ba kayo? Alam ko na nakikinig kayo ngayon at wala kayong choice kundi maging handa. Unahin natin dito sa wika. Kapag sinabi nating wika, ano nga ba yung pumasok sa ating mga isipan? Ano nga ba ang wika? Nangangahulugan ng wika na isang bahagi ng pakikipagtalastasan na ginamit araw-araw. Talipunan ito ng mga simbolo, tunog, at mga kaugnay na bantas upang mahipahayag ang nais sabihin ng kaisipan. Kapag sinabi nating wika, ito yung kaugnay na dito yung mga simbolo, yung mga tunog, morpema, na kung saan ito ay ang ating ginagamit sa pakikipagkomunikasyon sa ibang tao. At sa Pilipinas, marami tayong wika na ginagamit at bawat individual ay ginagamit natin ito bilang instrumento na makikipagtalastasan sa ibang tao. Gaya ngayon, ang salita ko o ang wika ko ay ginagamit ko para magkaroon tayo ng talakayan
Pangalawa, ayon sa isang mga dalubhasa na si Dr. Pamela Constantino, ang wika daw ay ang pinakamahalagang kasangkapan ng tao sa pakikipagtalastasan. So, gusto kong i-highlight itong pinakamahalagang kasangkapan. Pinakamahalagang kasangkapan. Kung iuuri natin ito sa isang gulay, di ba sa gulay may mga sangkap, yung mga, kumbaga sa Bisaya, mga lamas, mga ana. So, hindi masarap ang isang gulay o walang lasa kung wala ang mga sangkap na nagpapalasa nito. Isipin nyo, kung sa wika, walang mangyayaring magandang komunikasyon o usapan kung wala ang wika. Ibig sabihin na mahalaga ang wika sa pakikipagtalastasan. Ayon naman kay Henry A. Gleason na ang wika daw ay masistemang balangkas na sinasalitang tunog na isinasaayos sa paraang arbitraryo. Ulit-ulit na natin itong sinasabi na ang arbitraryo ay tinatawag nating arbitraryo ang wika dahil ang mga tunog o mga sinasalita na tunog na sinasalita na isinasaayos ay o binibigkas ay pinipili para sa layunin ng mga gumagamit nito. Sabi naman ni Ernesto Constantino na ang wika ay maituturing na behikulo ng pagpapahayag ng damdamin, isang instrument rin sa pagtatago at pagsisiwalat ng katotohanan. Ngayon naman ay tutunghayan natin kung ano nga ba ang kultura. Kapag sinabi nating kultura, ito ay ang pagsasalin ng mga tradisyon ng isang grupo ng tao o komunidad. Ito ang nagsisilbing pagkakakilanlan ng isang lugar. Nagpapakita ito na tayo ay may pinagmulan, may kasaysayan at may mga karanasang hindi dapat malilimutan. Bilang isang arkipelago, ang Pilipinas ay mayroong malawak na kultura. Ibig sabihin na ang kultura ay mula sa mga sinaunang tao papunta sa atin ay sinasalin ang mga kaakibat na dito yung tradisyon, paniniwala, yung mga pananaw ng isang grupo noon o ng tao o komunidad na nagsisilbing pagkakakilanlanan natin o ng ating lugar. Bakit mahalaga ang kultura sa atin? Dahil kung walang kultura, para tayong mga ligaw. Wala tayong mga pinagmulan, wala tayong kasaysayan, at walang aangkin sa atin. Kaya naman, ang Pilipinas, itong bansa natin ay isang malawak na arkipelago na kung saan tayo ay may multicultural na kultura. Ibig sabihin, may mga iba't ibang kultura tayo bilang Pilipino at dapat natin itong payabungin at maging proud tayo na kabilang tayo dito sa Pilipinas
Ngayon naman ay tutunghayan natin, ano nga ba yung pamumuhay? Ayon sa definisyon na aking nakita, ang pamumuhay ng isang partikular na tao o pangkat ng mga tao ay ang mga kondisyon ng pamumuhay, pag-uugali, at gawi na pangkaraniwan sa kanila o pinipili ng mga ito. So, basic, no? Kapag sinabi nating pamumuhay, ito yung kung ano yung mga ginagawa natin sa pang-araw-araw para matustusan natin ang mga pangangailangan at mga kagustuhan. So may mga iba't ibang pamumuhay, no? Yung iba nga tinatawag din nating mga legal o illegal. So parang hindi tayo makakapag-judge dahil yung illegal, ginagawa siguro nila yon para sa mga mahal nila sa buhay. Pero yung mga legal katulad ng mga pagsasaka, ano pa ba yung mga formal na mga trabaho, ginagawa natin ito hindi lamang dahil sa sarili natin kundi para sa pamilya, para sa sarili, para sa pag-aaral natin. So sa Pilipinas, siguro masasabi ko na tayo ay tanyag sa particular sa pagiging hardworking, 'no? Kasi sa ibang bansa kung tayo ay mag-a-apply ng mga trabaho, sinasabi nila na ang Pilipinas daw or ang mga Pilipino ay mga hardworking. Kaya nga halos lahat ng tao ay pinipiling mag-OFW kasi may mga bansa na hinahanap tayong mga Pilipino na magtrabaho sa kanila. Kasi yung katangian natin bilang trabahante ay pasok na pasok, 'di ba? Naman ay ano ang paniniwala? Ang paniniwala ay tumutukoy sa kahulugan at paliwanag tungkol sa pinaniwalaan at tinatanggap ng totoo. So, lahat tayo ay may iba't ibang paniniwala. Mga Iglesia ni Cristo, sa Kristiyano, sa amin, sa mga Islam. At
Bilang Kristiyano, bilang Katolik, kami ay lubos na nagbibigay respeto din sa ibang mga paniniwala. Dahil alam ko na lahat tayo ay may iba-ibang pinaniniwalaan at tinatanggap natin ito ng, ng totoo, na bukal sa ating puso. Ngayon, dadako tayo sa ano nga ba ang ugnayan ng wika at kultura. Yung meme na ginamit ko, alam ko na konektado ito. Kaya ating tutunghayan kung ano nga ba ang ugnayan ng dalawa, ng wika at kultura. Una, magkabuhol o magkaugnay ang kultura. Sabi doon sa napanood ko sa YouTube, sa pagre-research ko, na dagdag doon na sinasabing ang wika at kultura daw ay magkasalikop, magkakambal, magkahugpong o magkabuhol. Ano nga bang ibig sabihin nito? Ibig sabihin lamang ito na ang wika daw at kultura ay hindi pwedeng mapaghiwalay sa isa't isa. Kaya naman, sa maraming pag-aaral ay sinasabing ang pag-aaral ng wika ay may kaakibat lagi ng pag-aaral din sa kultura. Kung gayon, ang Pilipinas ay isang multilingual na bansa na may higit kumulang na 183 na mga wika, kung hindi ako nagkakamali. At ito ay mga wikang buhay. Nangangahulugan lamang ito na ang pagiging multilingual na bansa natin ay may kaakibat din na multicultural na katangian ng mga kultura. At dagdag pa, magkabuhol o magkaugnay ang kultura. Palagi natin itong naririnig na magkabuhol daw ang dalawa. Tapos mapapasabi na lang tayo na, bakit? Ano bang connection ng dalawa? Diba? Mapapasabi tayo. Ibig sabihin ng magkabuhol ay kahit anong mangyari, hindi pwedeng paghiwalayin ang kultura at wika sa isa't isa. Ang pagkawala o pagkamatay ng isang wika ay nangangahulugan din ng pagkamatay o pagkawala ng isang kultura. Pangalawa, ang wika ang tulay sa pagpapayaman ng kultura. Ibig sabihin na hindi ito literal na mga gold, na pera. Ibig sabihin, ang wika ay nililinang dahil sa kultura. Ang kultura naman ay nililinang dahil sa wika at ang wika ay ang kultura mismo. Ibig sabihin na upang mas makayabong ang kultura ng isang grupo, ng isang lugar, ginagamitan ito ng
ng wika upang maipahayag ang kanilang damdamin, ang kanilang pananaw, ang kanilang mga ideya at impormasyon sa ibang tao, lalo na sa pakikipagtalastasan sa ibang grupo ng tao. Pangatlo, ang isang kultura ay hindi mabibigyan ng anyo sa diwa at sa loobin kung wala ang wika. Ibig sabihin, kung sa katawan pa, parang kulang tayo kung wala siya. Parang kulang tayo kung wala ang wika. Parang kulang tayo kung wala ang kultura. At upang mabuo yon, dapat kompleto ito sa ating katawan. Dapat andito yung kultura at ang wika na kung saan ito yung mag-uugnay sa atin bilang isang tao at bilang isang Pilipino na kung saan magkakaroon tayo ng mas alam mo yung malakas na connection sa bawat isa. Pang-apat, ang kultura ay hindi maipapasa o maipapahayag sa ilang henerasyon kung wala ang wika. So, understandable, di ba? Paano natin maisasalin sa iba pa mga henerasyon ang ating mga kultura gaya ng pagsasayaw, pagsusulat, pagpipinta, kung mamamatay ang wika, kung wala tayong ginagamit na wika. So, imagine nyo, after nitong henerasyon natin, halimbawa kung mamamatay yung wika natin, ano kaya yung mangyayari? Ano kaya yung mangyayari sa susunod na mga kabihasnan, sa mga susunod na henerasyon, kung wala na silang wika na magagamit? Sa tingin nyo, yung kultura ba buhay pa rin? Sa tingin nyo ba yung kultura andon pa rin? Sa tingin nyo ba yung kultura ay naibabahagi o naisasalin talaga? Hindi, di ba? Ibig sabihin, upang matagumpay na maipasa ang kultura, ay dapat maipahayag ito sa paraang paggamit ng ating mga wika. Sa susunod, panglima, wika bilang pahayag, pahiwatig ng kultura. So may dalawa akong halimbawa dito, yung karanasan at pananaw. Sa karanasan, may papahayag natin yung mga karanasan, lalo na yung mga history. So, may papahayag natin kung ano yung mga karanasan ng nakaraang panahon, yung mga ninuno pa natin, sa paraang pagsasabi, yung mga simbolo, yung mga termino na sinasalita natin o binibigkas sa ibang tao. Pangalawa, yung pananaw. Maipapahayag o maipapahiwatig natin sa ibang grupo kung ano yung mga pananaw natin dito sa partikular na kultura sa pamamagitan ng wika. Pang-anim, wika bilang impukan, kuhaan ng kultura. Ibig sabihin ng impukan o kuhaan ng kultura, kaakibat na dito yung pag-uugali, yung kaisipan at damdamin ng individual. Panghuli, ang wika ay nakapaloob at siyang nagsisilbing puso at katawan ng kultura. Ito rin yung sinasabi ko kanina na parang kulang yung pagkatao natin kapag hindi kumpleto yung kultura at wika. Na parang alam niyo, naglalakad kayo sa isang highway na naglalakad kayo, naglalakad lang kayo na parang may kulang, na wala siya. Nawala siya na gusto niyong buuin pero hindi niyo alam kung saan niyo makikita. So, ibig sabihin na kapag kapag wala tayong puso at katawan, kulang na kulang tayo bilang isang individual. Kaya naman, ang wika at kultura ay dapat na magkaugnay, dapat magkasalamin,
at magkabuhol sa isa't isa. Ibig sabihin kung halimbawa nito sa sa magjowa. Sa magjowa, ako yung wika, siya yung kultura. Hindi dapat kami magkahiwalay dahil anong mangyayari sa akin kung wala ang kultura? Anong mangyayari sa kanya kung wala ako bilang wika? Mamamatay kami, 'di ba? Pero dahil hindi naman kami wika at kultura, nagkahiwalay kami. Eme. So, ngayon, sa susunod, ano ang ugnayan ng wika at pamumuhay? O, di ba, sikat ito na meme from a movie, clip, kinuha ko to. So, papapasabi na lang kayo ng, ano nga ba yung ugnayan ng wika at pamumuhay? So, lahat ng tao, ay mayroong iba't ibang paraan ng pamumuhay. Nakadepende ito sa kung ano ang kanilang pangangailangan, kakayahan at kaalaman. Sa pamamagitan ng wika ay nakabubuo ng mabuting relasyon dahil sa pakikipagkomunikasyon dahilan ng pag-unlad ng kanyang sarili at pag-unlad ng kabuhayan ng isang tao. Ibig sabihin na sa tulong ng wika ay nagkakaroon tayo ng koneksyon ng magandang relasyon sa ibang tao sa pamamagitan ng pakikipagkomunikasyon na kung saan masasabi ko na isa itong tulay, isa itong susi na magkaroon tayo o ang Pilipinas ng maunlad na bansa dahil sa tulong ng wika nagkakaroon tayo ng, alam niyo yun, parang kumbaga may gap tayo sa isa't isa, yung kabuhayan, yung oportunidad at yung tao. Para ma-reach natin yung oportunidad at yung trabaho, kailangan natin gamitan ng wika. Kailangan natin bumoses, kailangan natin bumigkas, kailangan natin maipahayag ang ating pananaw, ang ating mga pangangailangan. At sa tulong ng wika, maipapahayag natin, makukuha natin yung oportunidad, yung trabaho na nakadepende sa atin kung ano nga ba yung mga pangangailangan natin, yung kakayahan natin bilang isang individual. So imagine, 'di ba, yung mga tao na halimbawa may mga tao na walang wika. Paano kaya sila makakatrabaho o makakapasok sa trabaho kung hindi sila marunong makikipag-usap, kung hindi sila marunong makikipagkomunikasyon? Sa tingin niyo sa tingin niyo makakakuha sila ng trabaho? Hindi, 'di ba? Kasi paano ka mag-a-apply kung wala ang wika? Paano ka magkakaroon o makakapasok sa trabaho kung hindi ka magsasalita? Kung wala kang impormasyon, kung pati pagbasa hindi mo alam, 'di ba? So ito ay ang sa aspetong pamumuhay at wika. Ngayon naman ay dadako tayo sa, alam niyo ba ano ang ugnayan ng wika at paniniwala? Sayang 'no, wala tayong mga interruption, sayang yung mga prizes. So, sa kabilang meme sinasabi dito na, "Di ko alam." Di ko alam. Parang nai-imagine ko na magkasama tayo na kapag tinatanong ko kayo, ito yung sasagutin niyo. So, dadako tayo. Una, nagpapakita ang wika ng paniniwala ng isang komunidad sa pamamagitan ng mga salita, konsepto at pananaw na ginagamit nito. Ibig sabihin na ang bawat wika ay naglalaman ng mga salitang may mga kahulugan at implikasyon na kaugnay ng kultura at paniniwala ng mga taong nagsasalita nito. Pangalawa,
Ang paniniwala ng isang tao o isang komunidad ay maaaring maging salamin ng kanilang wika. Nangangahulugan itong pangalawa na ang mga konsepto at pananaw na mahalaga sa isang lipunan ay maaaring magkaroon ng mga katumbas na salita o konsepto sa kanilang mismong wika. Ang paraan ng pagsasalita at paggamit ng wika ay maaaring magbunyag ng mga mahalaga, tradisyon, at kaugalian ng isang pangkat ng tao o individual. Pangatlo naman, ang mga paniniwala at halaga ng isang lipunan ay nakabatay sa kanilang wika at ang paraan ng kanilang pag-iisip at pag-unawa sa mundo ay naipapahayag sa pamamagitan ng kanilang wika. Ibig sabihin na yung mga yung mga pinaniniwalaan natin na tinatanggap ng totoo ay naipapahayag natin o naipaparating natin yung mga pananaw natin sa pamamagitan ng wika. At tayo ay may iba't ibang wika na ginagamit sa um, pagpapahayag ng ating mga pinaniniwalaan sa ating Diyos. Kagaya sa amin, Bisaya. Gumagamit kami ng Bisaya dahil sa aming lugar halos Bisaya kami. So, kapag may mga pagpupulong, may mga Bible study, may mga sa church, Bisaya talaga yung wika na ginagamit namin sa pakikipagkomunikasyon sa ibang miyembro sa aming simbahan. So, para sa kaalaman ng nakakarami sa inyo, aking mga kaklase, at sa aking guro, ako ay kumuha ng mga impormasyon at mga ideya sa sanggunian na aking naipaskil dito. Ito ay mula sa internet lamang dahil wala akong mga impormasyon o mga libro dito sa bahay na naglalaman kaugnay sa aking paksa. So, kumuha na ako ng mga ideya sa panonood sa YouTube. Gumamit ako ng meme. So, may mga katanungan. Sabi na hinahanap ng aming team kung sino ang nagtatanong. Diba? So, parang interaction lang yan para mapanatili ko ang inyong mga interes. Kung may mga tanong kayo, may mga suhesyon, may mga komento, at mga hindi klaro na paksa o topiko, maaari nyo akong i-message sa Messenger, Giselle Celestial Enco yung account. Pwede din nyo akong i-message sa Instagram, parehang pangalan lang, dahil konektado lang yung aking social media. At pwede nyo din akong i-message dito sa Schoology kung nahihirapan nyo akong i-reach out sa dalawa kong social media. At kung hindi naman, ay pwede nyo akong tanungin sa personal kung magkikita pa tayo. Sure. Kung magkikita tayo. So, babalikan ko yung um, pagpupuntos na binigay ni ma'am sa atin. Una, malinaw ang pagpapaliwanag. Pangalawa, nabibigyang diin ang mahahalagang puntos. Pangatlo, napapanatili ang interes ng mga tagapakinig. Dito sa pangatlo, hindi ko na alam kung napapanatili ko nga ba talaga. Kasi yung point ko talaga dito is face to face at sayang siya kasi yung gagawin ko sana na interaction is yung
eto yung mga prizes, yung mga games na alam ko na deserve nating maging masaya. Kaya it's up to you na lang kung napapanatili ko nga ba talaga yung interest ninyo or depende lang talaga kung baka habang nakikinig kayo sa aking report, may ginagawa din kayo, 'di ba? So, dagdag pa, gumamit din ako ng meme, kung ating babalikan, gumamit ako ng meme para mapanatili ang inyong interes. Pang-apat, nakapagbibigay ng angkop na halimbawa sa bawat konsepto. So, bawat konsepto, bawat yung wika, kultura at pamumuhay ay may mga halimbawa akong nasasabi. Hindi ko nga lang, tinype or nilagay kasi mas prefer ko na sasabihin na lang para konti lang yung mailagay sa presentasyon. Naniniwala ako na mas mabuti yung marami kang sasabihin kaysa sa marami kang ilalagay sa presentasyon. Panglima, nasasagot ng tama ang tanong ng mga kamag-aral at guro. Dito, hindi ko din masasabi kasi wala tayo sa face to face. So kung may mga katanungan din kayo or may sabi ko nga kanina mga suhestiyon, mga komento, reach out din na lang ako sa social media at yung sinabi ko kanina sa Schoology para at least alam ko na hindi klaro pala yung pagpapaliwanag ko at mas mabibigyan ko kayo ng dagdag pa na kaalaman. Pang-anim, tatlo o higit pa ang ginamit na sanggunian ng paksang ulat. Yung sanggunian ko, sinabi ko na 'to kanina na apat na sanggunian yung ginamit ko. Yung iba hindi ko na siya nalagay kasi nakalimutan ko kung saan ko siya, na-note. Pero higit pa talaga 5 yung na na mga na-research ko. Kaya alam ko na 3 higit pa ang ginamit ko na mga sanggunian para sa aking report. At panghuli, kaaya-aya at maganda ang paggagawa ng presentasyon. Alam ko na yung presentasyon ko hindi siya formal, pero yung punto andun. Kaya lang gusto ko na mapanatili yung interest niyo na may interaction kayo, na hindi tayo inaantok, na hindi boring yung report ko. Kasi yun tayo eh, bilang bilang magtuturo, bilang future educator, dapat sinisigurado natin yung outcome ng ating tinuturo na na ano successful, na masaya, na habang may natutunan yung mga bata, may may interaction din, may kasiyahan din. At yun yung true meme at prizes at games ko sana sa face-to-face. Kung umabot kayo sa bidyong ito, aantayin ko kayo na matapos yung pagbibigay ng puntos nyo at sana ibigay nyo kaagad kay ma'am kasi wala din akong grade. Maawa na kayo. So, tulong-tulong lang. So, maraming salamat sa pakikinig. Kung umabot kayo hanggang dito at hindi nyo na-skip, salamat. Sana mataas ang puntos na ibibigay nyo. So, sa uulitin ko, pwede niyo akong i-reach out sa social media at uh, at sana makapasa na kayo ng mga puntos niyo na ibibigay
kay ma'am para may puntos din na maibigay si ma'am sa akin. Maawa na kayo. So, yun lang yung kabuuan ng aking report. Sana may natutunan kayo, sana kahit na sa paraang video, sa paraang record, ay may natutunan kayo at masaya kayo na nakikinig ngayon. Yun lang. Bye!